Mga kabembang, handa na ba kayong makinig sa isang totoong kwento na punong-puno ng tukso, pagtataksil at pagsisisi? Isang kwento na magpapaalala sa atin na hindi lahat ng pagkakamali ay may kapatawaran. Sa kwentong ito, makikilala natin si Jacob, isang lalaking nahulog sa tukso ng laman. Ang kanyang pagtataksil sa kanyang asawang si Sheila ay magdudulot ng malalim na sugat at pangmatagalang pagsisisi. Paano niya haharapin ang kanyang mga pagkakamali? May pag-asa pa bang maibalik ang tiwala at pagmamahal na kanyang sinira? Ako si Jacob, 39 na taong gulang at 7 taon ng kasal kay Sheila na 34 naman. Mayroon kaming isang anak na lalaki, 7 taong gulang. Ang kwentong ito ay tungkol sa aking mga pagtataksil. Hindi ito ang unang pagkakataon na niloko ko si Sheila. Mayroon akong mga naging chicks sa isang katrabaho noon. Isang kwentong hindi ko nababalikan. Ngunit ang kakaiba itong pagtataksil ko ang siyang nag-iwan ng malalim na marka sa aking isipan. Isang alaala na hindi ko kayang burahin. Maikli lamang ang naging ugnayan namin. Ngunit kakaiba, hindi ko akalain na ang pamangkin mismo ng aking asawa ang magiging dahilan ng aking pagkakasala. Mula nang magsimula akong magtaksil, parang may kung anong nagbago sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili kong tumingin sa iba. Kung dati pinipigil ko ang aking mga mata, ngayon, kahit kasama ko si Sheila, pasimple akong sumusulyap sa mga babaeng nakikita ko na dumadaan. Inakala ko noong una na dala lang ng tama ko sa alak ang aking pagkakamali. Na kaya ko nagawa ang pagtataksil ay dahil sa lasing ako. Ngunit hindi pala. Kahit nakokonsensya ako, kahit pilit kong pigilan ang sarili ko, tila laging nananalo ang aking kahinaan. Hindi ko maintindihan kung bakit. Binibigay naman ni Sheila ang lahat ng aking pangangailangan. Siguro nga, nagsasawa na ako sa iisang ulam o paulit-ulit na routine. O baka naman ganito na talaga ako. Noong bagong kasal kami, pinilit kong pigilan ang aking sarili na tumingin sa ibang babae. Alam kong mahihirapan akong umiwas. Ngunit ngayon, matapos ang aking unang pagtataksil, tila nagbago ang lahat. Si Joy, ang nakababatang pamangkin ni Mrs., ay hindi rin nakaligtas sa mapaglaro kong mata at isipan. Huli ko siyang nakita 4 na taon na ang nakalipas sa kanyang kasal. Noon ay sexy pa siya, wala pa siyang anak. Ngayon, nagdesisyon siyang mag-aral sa Maynila at pansamantalang nakikitira sa amin. Medyo naging chubby siya, ngunit ang mga taba ay nasa tamang lugar. Sa katunayan, mas gumanda pa ang kanyang katawan, mas naging malaman. Wala pa ring kupas ang kanyang ganda. Kakalipas lang ng kanyang ika-30 kaarawan noong nakaraang buwan. Ngunit mukha pa rin siyang nasa kanyang 20. Marahil dahil sa kanyang pananamit. Iba siya kung manamit kumpara kay Mrs. na konserbatibo. Habang nag-uusap sila sa dining area, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Suot niya ang isang white fitted shirt at sa loob nito ay isang manipis na pangsalo sa mga malalambot na pakwan. Nakatuck-in ang kanyang damit sa fitted jeans. Para siyang galing sa isang digmaan sa kama. Ngunit sa bahay mismo namin siya nagmula. Kaya siya narito dahil gusto niyang mag-aral sa Maynila at pansamantalang maninirahan sa amin. Sa halip na humupa ang aking nararamdaman, lalo pang tumindi ang aking pagnanais na sumubok ng iba. Gabi na noon, kakatapos lang naming lahat ng maghapunan. Nakapagpalit na si Joy ng pambahay, pero ang sexy niya pa rin tingnan. Floral na sando at maluwag na shorts ang suot niya. Nakahiga siya sa sofa namin. Iyon ang unang pagkakataon na nakalapit ako sa kanya nang kaming dalawa na lang ang naiwan sa baba. Nanonood siya ng TV. Hindi kami ganon ka-close ni Joy, pero hindi rin naman ganon kalayo ang loob namin sa isa't isa. Saktong closeness lang,
Pero hindi pa rin kami masyadong nag-uusap buong araw. Tumango lang ako nang makita siya para i-acknowledge ang presence niya at pasulyap-sulyap lang din dito dahilan ng pag-iiba ng aking nararamdaman. Bago ang gabing iyon, nakiusap si Mrs. kung pwedeng sa amin muna pansamantalang manatili si Joy habang naghahanap ng mauupahan para sa pag-aaral nito sa Maynila. Pumayag naman ako dahil naiintindihan ko ang sitwasyon nito. At bukod doon, syempre, para araw-araw ko siyang masilayan. Nang makalapit ako kay Joy, tinawag ko siya. Joy. Agad siyang tumingin at umupo, nagbibigay ng espasyo. Oh, kuya, bakit? Naupo ako sa tabi niya, ngunit hindi ako agad nakapagsalita. Ang ganda ng kutis niya sa malapitan, nakakasilaw ang kinis ng legs at braso niya. Pero syempre, hindi ko pinahalata. Kumusta ka na? Narinig ko yung usapan ninyo kanina ng ate mo. Ano bang nangyari? Ayun, masyadong maraming inaayos para sa pag-aaral Nakakapagod, sagot niya. Hay nako, kung ako sa'yo, magpahinga ka lang pag-uwi mo dito. Kaya nga buti ka pa, marunong mag-isip. Kaya nga swerte si ate sa'yo Na-flatter ako kasi sinabi niya iyon. Kaya ako napatawa. Iniisip niya kaya na mas maswerte siya sa piling ko kaysa sa kanyang pag-aaral? Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Sambit ko sabay hawak sa kamay niya. Hindi niya tinanggal ang pagkakahawak ko. At sa halip, ay ngumiti pa siya sa akin ng napakatamis. Sana nga, maikli niyang sagot. So kwentuhan mo naman ako ng marriage life niyo ng ate ko. Wika niya, napakwento ako. Noong una, kung ano-ano lang ang pinag-uusapan hanggang sa napunta kami sa usaping kama. Casual lang akong nagkwento sa kanya. Hindi detalyado. Pati pala sa kama magaling ka, sambit niya. Seryoso? Tanong ko. Oo, kaya nga ang swerte sa'yo ni ate. Nako, sinasayang ka ng mga kaklase mo kung ganyan ka kaganda at kasexy. Natawa ng malakas si Joy. Sexy ka dyan, marami akong ginagawa sa pag-aaral Sexy ka pa rin. Kung ako nga lang kaklase mo, hindi ka malulungkot sa akin. Napatigil si Joy at ngumiti lang. Kaso hindi ko mabasa kung anong klaseng ngiti iyon. Medyo naging awkward, kaya kinabahan ako dahil baka lumagpas na ako sa pagpupuri sa kanya. Sorry, na-offend ba kita? Pag-aalangan kong tanong. Hindi na-flatter nga ako Hindi ko lang alam kung paano magre-react. Natawa ako. Totoo kinabahan ako ron sabi ko. Natawa lang siya ulit. Bakit nga pala mas gusto ba ng mga lalaki yung ganito? Wika niya. I can't speak for everyone kasi lahat naman tayo may sari-sariling preference. Pero personally, mas gusto ko yung tulad mo angas na pwedeng panlaban kaswal kong sagot. Marahan siyang tumawa. Marinig ka dyan ni ate. Ano ka ba? Kahit ate mo, mag-a-agree sa akin. Mahaba pa ang naging usapan namin. At alam kong parehas kaming nadala sa usapang iyon. Natawa ulit siya ng malakas. Grabe, puro ka talaga bola. Aakyat na nga ako, mamaya kung ano pa yung masabi mo. Natawa din ako. Totoo naman yung mga sinabi ko Basta good night na O sige, good night din, sabi ko. Tumayo siya bago ko siya ulit tinawag. Joy? Bakit? Napaharap siya ulit sa akin. Huwag mo sanang banggitin yung pinag-usapan natin sa ate mo. Don't worry, sa atin lang iyon, aniya sabay kindat sa akin. Pagpasok ko sa aming silid, nadatnan kong gising pa si Mrs. Pero sa tabi niya ay tulog ang aming anak na si Oliver. Mukhang tuwang-tuwa si Joy sa iyo Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Sheila nang tabihan ko siya at yumakap sa kanyang bewang. Hindi ako kinakabahan kasi naman kaming nag-uusap ni Joy kanina. Malakas lang talaga siyang tumawa. Wala, nanonood lang kami, sagot ko. May kakaibang epekto kaya yung sinabi at kinuwento ko kay Joy kanina.
Nai-imagine niya kaya at natuturn on kaya siya? Kaya tinigil niya yung usapan namin, hindi ko mapigilan ang mapailing habang naaalala ko si Joy. Gusto kong umisang tabi kay Mrs. Kaso hindi ko magawa dahil dito din natulog ang anak namin. Napunta kasi kay Joy pansamantala ang kwarto niya habang dito siya mananatili. Sinubukan kong yakapin si Mrs. at humaplos dito. Ngunit pinigilan niya ako. Sige na hon, ano ka ba? Andito ang anak natin. Naiinis niyang sinabi. Tulog naman na siya please. Pakiusap ko at muling nangyayakap. Ngunit pinalo niya ulit ako. Jacob, huwag muna. Ikaw na lang muna dyan kung gusto mo. At dahil doon, hindi ko na ulit sinubukan sa pangatlong pagkakataon dahil baka mamaya magalit na siyang tuluyan. Kaya tinanggal ko na lang ang kamay ko sa pagkakayakap sa kanya. Natulog na lang ako nang medyo nagtatampo kay Mrs. Kung pwede nga lang si Joy sa isip-isip ko. Habang naghahanda kami para sa tanghalian kinabukasan, doon palang bumaba si Joy. Kahit bagong gising, ang ganda pa rin niya. Nasilayan ko siya na nasisinaga ng araw. Anong oras na kaya siya natulog at bakit ngayon lang nagising? Ano kayang ginawa niya? Sarap ng tulog Bakit kaya? Biro ko, may pinapahiwatig. Nasa kusina si Mrs. kaya hindi niya ako naririnig. Sira, malamang namamahay ako no? Sagot niya. Natawa ako dahil nakuha niya ang sinabi ko. Pero malay mo, ginawa ko yon para makatulog, charot. May pacharot pa. Okay lang umamin ka, hindi kita i-judge, sabi ko. Charot lang talaga Aniya sabay tawa. Bakit ka ba curious? Isusumbong kita kay ate. Biro niya. Pagkasabi noon, nakita ko si Mrs. na papunta sa dining area, dala ang ulam. Binura ko ang expression ko. Si Joy ang lakas tumawa, sabi ni Olivia. Wow, lechon manok? Anong special occasion? Tanong ni Joy. Siyempre, dahil sa'yo, sagot ni Mrs. Wait lang, kukunin ko ang plato, sabi niya at naiwan kami ni Joy. Biglang lumapit si Joy sa akin. Kunin ko lang yung sausawan, kuya. Aniya, may mahinhing boses at mapangakit na tono. Hindi ko alam kung ginagawa niya talaga yon o nasa isip ko lang dahil nadadala ako. Nasa dulo ako ng dining table at dahil konektado ang counter, hindi maiwasang magkabungguan. Nang dumaan siya sa harap ko, nasagi niya ako. Ay, sorry sabi niya may lambing sa tono. Hindi siya mukhang apologetic o aksidente lang. May kapilyuhan din pala siya, kahit pamangkin siya ni Mrs. Matapos ang masayang tanghalian kasama si Mrs. at ang anak namin, kung saan si Joy ay nakipagkwentuhan at yung paan niya ay pipapadyak ang aking batuta sa ilalim ng mesa at nagpretend ito na parang walang nangyari. Nagpatuloy ang araw. Walang kamalay-malay si Mrs. sa mga nangyayari. Abalang-abala siya sa pagtitimpla ng juice habang may namumuong kaganapan sa pagitan namin ni Joy. Maya-maya, narinig kong tawag ni Joy. Ate, naliligo na po. Hon, tawag ka ng pamangkin mo. Sabi ko kay Mrs. Tumutulong siya sa homework ng anak namin sa kwarto. Agad siyang tumayo at pinuntahan si Joy sa CR sa ikalawang palapag, katabi ng kwarto ng anak namin. Hindi siya pwedeng maligo sa CR ng kwarto namin dahil baka mabuko kami at baka di ko mapigilan ang sarili ko kahit nandito ang asawa ko. Ate, pwede pa bilhin ng keratin? Basa na ako, nakalimutan ko bumili, sabi ni Joy. Sige, walang problema. Mamaya na lang kita bayaran, sagot ni Mrs. Nako, wag na, isa lang naman, sabi ni Joy. Pagkaalis ni Mrs., tinawag ulit siya ni Joy. Ate, wala na ate mo, sagot ko. Kuya, paabot nung habonera sa kwarto ni Oliver, nasa higaan niya lang, sabi niya. Na-excite ako, tumitingin muna ako sa anak ko, tapos lumabas ng kwarto. Dali-dali akong pumunta sa CR at kumatok. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Binuksan ni Joy ang pintuan at bumungad ang kagandahan niya.
Naistatwa ako. Ngumisi siya. Bilisan mo habang wala pa si ate. Sinunggaban ko siya ng mga mala-impakto na halik at niratrat niya ang aking batuta hanggang sumirit ang mainit-init na gata. Mabuti at nakabukas ang shower, kaya hindi kami rinig ng anak ko. Humanda ka bukas. Gagawin ko sa'yo ang di kayang gawin ng mga kaklase mo. Sabi ko. Paano mo gagawin Nandito si ate. Tanong niya. Basta ako bahala. Lumabas ako bago pa dumating si Mrs. Nang makauwi si Mrs., tuyo na ang boxer shorts ko. Binigay niya ang keratin kay Joy at binalikan ang anak namin. Buti na lang, magsisimba sila bukas. Magdadahilan ako para hindi sumama. Alam kong matatagalan sila sa resto. Sinabi ko kay Joy ang plano ko. At na-excite siya. Parang sabik na sabik siya. Hindi siguro siya pinagbibigyan ng mga kaklase niya na gumagamit sa kanya. O baka mahilig lang din siya. Kung ako ang hahanap-hanapin niya pagkatapos. Lumipas nga ang araw na iyon at talagang na-excite si Joy sa plano ko kinabukasan. Wala man lang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang kilos. Napaisip ako, hindi kaya siya pinagbibigyan ng kanyang mga kaklase sa kama o baka sa classroom nila ito ginagawa. Dahil parang sabik na sabik siya o baka sadyang mahilig lang din tulad ko. Kawawa naman ang kanyang mga kaklase. Kung ako ang hahanap-hanapin ni Joy pagkatapos ng magaganap sa amin, matapos umalis ni Sheila at Joy, hindi pa rin ako kumikibo. Naghintay pa ako ng ilang minuto upang makasigurong wala na talaga sila sa bahay. Pagkatapos, nag-toothbrush muna ako bago dumiretso sa kwarto ni Odette. Nakita kong hindi nakasalalay ang kanyang pintuan, kaya nang makapasok ako, napagtanto kong tulog pa siya. Dumaan ng ilang minuto, puno ng excitement, umupo ako sa kanyang kama at hinaplos ang maamo niyang mukha. Dahan-dahan kong ibinaba ang kumot at nagulat ako nang makita kong wala siyang suot. Ganito ba talaga siya matulog? Talagang nakakagigil dahil ang puti at kinis niya. Pwede ko kaya itong dampihin ng aking dila ng mabagal? Naisip ko. Nakatihaya siya. Kaya't ang haplos ko ay bumaba sa kanyang liig papunta sa mga balikat na napakakinis. Doon pa lang, nagising si Joy. At ang unang lumabas sa kanyang bibig ay, "Si ate nandyan pa? Pwede mo bang hawakin ang aking malalim na kuweba habang dumadampi ang mga labi mo sa akin?" Marahang bulong niya. "Nakaalis na si ate mo." Sagot ko at agad siyang bumalik sa kanyang pagkakahiga at pinantayan ang labi ko ng halik. "Ang kininakita ngayong araw," banat ko na may mapanuksong tono. "Pwede bang sa kusina nyo na lang at buksan ng konti ang pintuan para may thrill?" Tanong niya, sabay hila sa aking mukha upang ipagdikit ang aming mga labi na nag-iwan ng kaunting puwang. "Gusto ko kasing dungisan ang lababo ninyo para lagi kitang maalala doon kapag nagluluto ako," sagot ko. Mabilis ko siyang binuhat na baliktaran habang ginujubo ang sandata ng sanlibutan. At habang ako naman ay tinitikman ko ang dalawang lawit ng kuweba papunta sa kusina namin. Nang pagbukas ng konti sa pinto, tinulak ko siya sa lababo at hindi ko na napigilan ang aking sarili. Buong-buo kong ibinigay ang lahat. "Please, bilisan mo, pwedeng papasukin muna ang batuta ng buhay?" Sabi niya sa akin. "Oo, eto na at bibilisan ko." At bigla silang napahiyaw sa sobrang ligaya ng nararamdaman nila. Sa wakas ay narating na nila ang rurok ng dulo. At tapos ang kanilang matinding pagtataksil, hindi inakala ni Jacob na ang kanyang lihim ay matutuklasan din ni Sheila. Isang araw, habang naglilinis si Sheila sa bahay, napansin niyang naiwan ni Joy ang kanyang cellphone sa sofa. Sa isang iglap, tumunog ito at lumabas ang isang mensahe mula kay Jacob na nagsasabing, "Ang sarap ng huling gabi natin, sana maulit-ulit." Nanlambot si Sheila.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang unti-unting binubuksan ang iba pang mga mensahe. Doon niya natuklasan ang lahat, ang pagtataksil ng lalaking minahal niya ng buong puso at ang pagkakanulo ng kanyang sariling dugo. Hindi nagtagal, isang matinding komprontasyon ang naganap. Humagulhol si Sheila habang sinisigawan si Jacob, habang si Joy ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sinubukan ni Jacob na magpaliwanag, ngunit alam niyang walang sapat na salita upang burahin ang kanyang kasalanan. Umalis si Joy sa kanilang bahay kinabukasan at hindi na muling nagpakita pa. Sa huli, napuno ng hinanakit ang puso ni Sheila. Hindi na niya kinayang patawarin si Jacob. Umalis siya kasama ang kanilang anak at hindi na lumingon pa. Naiwan si Jacob, nag-iisa at nilamon ng matinding pagsisisi. Natutunan niyang hindi lahat ng pagkakamali ay may pangalawang pagkakataon. Hindi lahat ng tiwala ay naibabalik. At minsan, ang pinakamasarap na tukso ay ang nagdadala ng walang hanggang kapahamakan.